kohesyong gramatikal, anaporik, at kataporik. Basahin ang pangungusap na nasa puting kahon. Nagwalis si ate sa sala at nagpunas din siya ng gamit. Ang salitang may salungguhit ay tinatawag na kohesyong gramatikal o cohesive device. Kohesyong gramatikal o cohesive device ang tawag sa mga salitang nagsisilbing pananda o pamalit sa isang salita upang hindi maging paulit-ulit ang paggamit nito sa pangungusap. Imbis na nagwalis si ate sa sala at nagpunas din si ate ng gamit, dapat nagwalis si ate sa sala at nagpunas din siya ng gamit. Panghalip o pronoun ang ginagamit bilang mga kohesyong gramatikal o cohesive devices gaya ng ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, mo, siya, kanila, siya, kanya, ito, nito, iyan, niya, diyan, ayun, iyon, doon. Ginagamit ang panghalip na dito at doon kapag ang salitang pinapalitan ay pangalan ng lugar. Halimbawa, ako ay nag-aaral sa Upper Bicutan National High School. Sa Upper Bicutan National High School ko rin balak makapagtapos hanggang grade 12. Dapat ako ay nag-aaral sa Upper Bicutan National High School. Dito ko rin balak makapagtapos hanggang grade 12. Halimbawa, pumunta kami sa MOA noong Sabado. Sa MOA na rin kami nag-celebrate ng aking birthday. Dapat pumunta kami sa MOA noong Sabado. Doon na rin kami nag-celebrate ng aking birthday. Ginagamit ang panghalip na ito, iyon at iyan kapag ang salitang pinapalitan ay pangalan ng hayop, bagay o maging lugar. Halimbawa, ang leon ang tinaguriang hari ng kagubatan dahil leon ang sinasabing pinakamabangis na hayop. Dapat ang leon ang tinaguriang hari ng kagubatan dahil ito ang sinasabing pinakamabangis na hayop. Halimbawa, ang panyo na hawak mo ay ang nawawala kong panyo. Dapat iyang hawak mo ang nawawala kong panyo. Halimbawa, ang Baguio ang tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Ang Baguio rin ang isa sa mga lugar na dinaragsa ng mga turista. Dapat ang Baguio ang tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Ito rin ang isa sa mga lugar na dinaragsa ng mga turista. Ginagamit ang panghalip na siya, ikaw, kayo, sila, sina, tayo, kanila, kanya, niya, nila,
kapag ang salitang pinapalitan ay pangalan ng tao. Halimbawa, si Marisa ang pinakamahusay sa aming grupo, kaya si Marisa ang nakakuha ng maraming boto. Dapat, si Marisa ang pinakamahusay sa aming grupo, kaya siya ang nakakuha ng maraming boto. Halimbawa, ako, si kuya at si ate ay pare-parehong sasama sa pag-uwi ni mama sa probinsya. Kaya naman, ako, si kuya at si ate ay naghahanda na ng aming mga gamit na dadalhin. Dapat, ako, si kuya at si ate ay pare-parehong sasama sa pag-uwi ni mama sa probinsya. Kaya naman, kami ay naghahanda na ng aming mga gamit na dadalhin. malalaman kung ang kohesyong gramatikal o panghalip na ginamit sa pangungusap ay isang anaporik o kataporik depende sa lokasyon nito sa pangungusap. Kataporik o katapora kung ang panghalip na ipampapalit ay nasa unahan ng pangalan na papalitan. Halimbawa, ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Ang panghalip na ginamit ay ito. Ang pangalan na pinapalitan ay Maynila. Ang panghalip ay nasa unahan ng pangungusap at ng salitang pinapalitan, kaya ito ay kataporik o katapora. Halimbawa, nagpunta kami dito dahil sinabi sa amin na sa Batangas daw matitikman ang pinakamasarap na lomi. Ang panghalip na ginamit ay dito. Ang pangalan na pinalitan ay Batangas. Ang panghalip ay mahahanap sa unahan ng pangungusap o sa unahan ng salitang pinapalitan. Kaya ito ay kataporik o katapora. Halimbawa, dito ako ipinanganak sa Taguig City. Ang panghalip na ginamit ay dito. Ang pangalan na pinalitan ay Taguig City. Ang panghalip ay matatagpuan sa unahan ng pangungusap o sa unahan ng pinalitang pangalan. Kaya ito ay kataporik o katapora. Anaporik o anapora kung ang panghalip na ipampapalit ay nasa hulihan ng pangalan na papalitan. Halimbawa, sina Raha Sulaiman at Andres Bonifacio ay mga bayaning Pilipino. Sila ay parehong dakila. Ang panghalip ay sila. Ang pangalan na pinalitan ay Raha Sulaiman at Andres Bonifacio. Ang panghalip na ginamit ay nasa hulihan ng pangungusap or pagkatapos ng salitang pinalitan. Kaya ito ay anaporik o anapora. Halimbawa, si Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng mga Pilipino. Siya ay matapang sa paghahayag ng mga maling gawain sa mga kababayan. Ang panghalip ay siya. Ang pangalan na pinalitan ay Jose Rizal. Ang panghalip ay nasa hulihan ng pangungusap o pagkatapos ng salitang pinalitan. Kaya ito ay anaporik o anapora. Halimbawa, sumali si Via sa paligsahan at nanalo siya. Ang panghalip ay siya. Ang pangalan na pinalitan ay Via. Ang panghalip ay nasa hulihan ng pangungusap o pagkatapos ng pangalan na pinalitan. Kaya ito ay anaporik
o anapora. Sa madaling salita, para malaman kung ang kohesyong gramatikal na ginamit ay anaporic o kataporic, kinakailangan na una, hanapin ang panghalip sa pangungusap. Pangalawa, alamin ang pangalan na pinalitan ng panghalip. Pangatlo, tukuyin ang pwesto ng panghalip. Kapag ang panghalip ay nasa unahan ng pangalang pinalitan, ito ay kataporic. Kapag ang panghalip ay nasa hulihan ng pangalang pinalitan, ito ay anaporic. Tandaan na ang mga panghalip ay ginagamit bilang kohesyong gramatikal sa pangungusap. Ito ay kataporic kapag nasa unahan ng pinapalitang pangalan at anaporic naman kapag nasa hulihan.